may ara akong fill in the blank sa inyo. Palihog ninyo sabat. Kapag may baha, may ano? Buhayan. Lain gali akon nga fill in the blanks, no? Amo ning tuod. But without faith, ginambal ko na. But without blank, it is impossible to please God. Anong sabat? Faith. Makitaan ini sa Hebrews 11 verse number 6. And subong adlaw ang aton pagatunan is about faith. And nagakontinue kita sa aton nga series subong Christ Kingdom Management. And kung i-review naton ang mga nagliligad naton nga gintunan, ang first part naton, God gives only what we can handle. Tandaan naton ina, kung gusto naton nga dugangan sang Dios ang ihatag sa aton nga opportunity, dapat dugangan taman ang aton nga mga abilidad ikasarang. Because God gives only what we can handle. And ikaduha sa nagligad, gintunan man naton that God takes what we cannot handle. Kung hindi na naton ina masarangan manage, ginali sang Dios sa aton. And then sa nagligad naman, gintunan ta that God will reckon what we or what He has given. Ang Dios magasukot kag magaisip kung ano na ang ginhatag niya sa aton. Subong adlaw, basahon naton ang 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Pwede kita ka tindog liwat sa may 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and 2. Basahon naton ini sang dungan. Let us read all together. Begin. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Mga muyo tanay, amay namon nga langit nun, nagapaubos kami subong sa imo, kag nagapangayo gid sang giha kag kaalam sa pag-intindi sa imo nga pulong. Ginoo, give us a humble heart nga magtudlo Ginoo ang imo nga pulong sa amon sa sining nga adlaw. Kabay pa Ginoo nga i-aplikar ini namon sa amon nga kabuhi para Ginoo mahimaya namon ang imo nga ngalan. Gamitang kubos mo nga alagad sa sining nga tion sa ngalan ni Kristo Hesus amon nga manluluwas. Amen. Magapong ko ang tanan palihog. One of the reasons why many relationships or marriages, family, friendships, even contracts or business nagakalaguba because of unfaithfulness. Because of unfaithfulness. Hindi matutom ang isa ka parte. Amoy ng problema. Kung maglantaw kita sa aton nga government or aton nga mga leaders, halin sa presidente, pakadto sa senador, congressman, mayor, councilors, kapitan, hasta sa SK chairman, do mahambal naton nga, do accepted na lang naton nga sa aton nga culture bilang Pinoy, okay lang na kay mga kurap ginman kitaya. Di ba la? Subong, grabe ang istoryahanay and issues ang corruption. Mahambal ang iban nga, mahiya naman kayo. Pero hindi, tanan kita. Nagpasugot sang amo sina. So, kumbaga sa aton yung mga Pinoy, do okay na lang sa aton nga unfaithful kita or corrupt kita. Even gani nga Christians kita daw, nabato na naton nga kada churches may mga corruption. Even mga leaders naton, or spiritual leaders naton, mga corrupt. So, kung lang taon naton niya ang pulong sang Dios, God expects faithfulness sa iya nga mga kaanakan. Ang gina-expectar sang aton nga Dios sa iya nga mga bata, sa mga nagbaton sa iya, mangin faithful gid sila ya sa aton nga Dios. May nagatulok man o kun wala sang may nagatulok. May posisyon man kita
o kung ordinaryo kita nga tawo. God expects faithfulness. So what are the standards of faithfulness? When we say faithfulness, pagka matutom, ano ina siyang balasihan sang aton nga pagiging matutom? Ano ang mga standards sang Dios sa pagiging matutom? Okay, makadto kita sa number 1. Number 1, faithfulness is fruitfulness. Ang pagiging matutom, dapat mangin mabinungahon siya. Amo na siyang standard. Kung lang tawon naton diri sa parable, nga ginatunaan naton the parable of the talents, Matthew 25:20-21, and so he that had received 5 talents, nag-abot ng iya agalon, ato ang gintagaan sang 5, sila niya, came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Sila nga, Ginoo or Master, nakaginan siya pagid ako sang 5. So naging fruitful siya, productive siya. Bangod kay productive siya, ano ang balsang iya nga master? His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. So ang balasihan gali sa pagiging faithful, amo ang pagiging fruitful. Hindi na yang faithful nga masiling kita nga, ati faithful na sa kay halin sa una sa subong, ara man na sa gyapon. Pero lang taon mo kabuhi iya kung gabunga, ay wala gali. Faithfulness is fruitfulness. Siling ni David sa may Psalm chapter 1, in verse number 1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Verse 3, And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. Ang ina nga tawo, mangin fruitful klase nga tawo. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Magauswagid. Kung lang tawon ta si David, nagsugod siya sa pagiging shepherd, bakiro. And then, bangod ini nga tawo, mahambal naton nga fruitful siya or productive. Musician man siya. Kabalo sa magtukar sang harp, musical instrument, and then ini nga tawo, nangin delivery boy. Dumduman nyo nga ginsugo sa sang tataya, nga magdulong pagkaon sa iya nga mga magulang. Nangin grab, ano na siya tawag? Grab nga motor, sang ligat si Badalvin, iya dala nga motor, grab. Delivery boy. And then, pag-abot niya to sa iya gindeliveran pagkaon, dugay-dugay, nangin mandadaog na siya. Victor na siya. Victorious. Napirdeya na ang higante. And then, dugay-dugay, nangin prinsipe na si David because napangasawa ya ang bata nga babae sang hari. And then, dugay-dugay, makita naton nga si David, ginhimo siya nga soldier ni King Saul. Ara sa permis sa tupad ni King Saul, armor bearer siya. And then, dugay-dugay, nangin captain siya sang soldiers ni King Saul. And then, sa ulihi, nangin hari si David. So, fruitful ang iya nga kabuhi, productive ang iya nga kabuhi, kadamo sang iya nga nabalaan. Siling diri sang verse number 2, mangin fruitful ang aton nga kabuhi, ang iya sikrito amo ni. His delight is in the law of the Lord,
and in His law that he meditate day and night. So, fruitfulness is the product of our nourishment from God's Word. Di ba lang kahoy? Ang kahoy, kung ara siya sa tupad sang suba, ang iyang nourishment, anong ginakaon sang kahoy? Tubig. Ang nourishment niya, ara permi, maayo iyang nourishment. That is why, nagapamunga siya sa insakto nga season. Fruitful siya. And ang aton kabuhigin paanggid sang Ginoo sa kahoy nga dapat ara kita sa kilid sang tubig. Kamusta aton nga nourishment sa pulong sang Dios? Sa diin ta mapamatian ang Word of God. O sa inyo, be? Para ma-nourish kita sang pulong sang Dios, sa diin ta permi mapamatian ang pulong sang Dios. Ara sa may Sunday service. So ang question, how often we go to church? Para ma-nourish aton nga kalag. Din pagid kita makapamati sang pulong sang Dios. Kung kaisa, ara ang pulong sang Dios sa gospel songs. So ang question, ano nga mga ambahanon ang ginapamatian naton permi? Sa aton be? Sa adlaw-adlaw pa lang nga daan nga lakat naton sa trabaho pagpabalik. Ginabati na kita, ginabumbahan permi sang worldly music. I'm a kabugera. Na 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 na. Tiyan mo na permi ga-feed sa aton nga mind and heart. And then namo man na nagatudlo sa aton kung paano mga buhi adlaw-adlaw nga dapat kabugera kagid. Ti anong ginapamatian naton permi? Nga mga ambahanon. Sa diin pagid kita makabati sang pulong sa Ginoo o makabalo pulong sang Dios sa aton pagbasa sang Bible. So kada san-o naton ginabasa ang aton nga Bible. Or do you have a Bible? Ang masubo diri sa aton may mga Christians nga wala gid ya Bible kita sa aton balay. So dapat ara ginaya sa aton ang pulong sang Dios kay amo na saya ang naga-nourish sa aton nga kabuhi ang pulong sang aton nga Ginoo. Din pagid kita makabati pulong sa Ginoo. Kung hindi sa church, kung hindi sa ambahanon, kung hindi sa pagbasa sa Bible, mabatian mo ini sa mga taho nga mga lapit sa Dios. Di ba la? So sino gina fellowship ta adlaw-adlaw? Sino ginaupdan ta permi? Kung gaupod ta permi sa mga taho nga palabuyayaw, ang aton nga heart nagatig-a. Palabuyayaw man kita. Maupod kita permi sa taho nga palaakig. Matundaan ta iya nga ways. Palaakig man aton nga tagipusoon. Palareklamo. Pero kung updan mo to mga taho nga lapit sa Dios, ang ginaistoryahan nyo permi, parte sa pulong sang aton nga Dios. Amo ni hambalya sa may verse number 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Wala siya baton, naga-accept sang laygay sang hindi Diyos nun. Wala man siya nagatindog sa dalanon sa mga makasasala. O kung wala man siya nagaupod pirmi sa pulungkuan sa mga palasuya, scornful, kundi ara kitaya naga-nourish ang pulong sang Dios sa aton nga kabuhi. In Galatians chapter 5 verse 22 to 23, kung insakto ang aton nga nourishment sa pulong sang Dios, may magbunga gina sa aton. Siling niya diri sa may verse 22 and 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, goodness, faith, meekness, temperance. So ano ning iabot silingon? Ang fruitfulness gali, makit-an sa aton nga karakter. Mabalaan mo na nga nagapamunga ikaw
kung ang imo nga batasan amo sini. Nangin fruitful ang imo nga karakter. Mabalaan mo na because manotice mo nga kung ang mga taho nga upod mo perme nagatiner sa imo o kung nagapalagyo sa imo. Kaya kung wala ikaw sang batasan nga mo ni, ang mga taho nga tupad mo, upod mo, hindi nakasaho sa imo. Malagyo na sila. Pero kung ang batasan mo kaangay ni Kristo, matingala ikaw nga ginapurungan ikaw isang mga taho kay nalipay sila sa imo. No paras na balasang kahoy nga damo bunga. Miyara kamo sang kahoy nga Indian mango sa balay nyo or santol, tingala kamo nga wala kamo gapanghagad sa mga tao, pero ara sila perme sa inyo balay. Wala man sila gintawag, pero ara sila gapaningit. Because fruitful ang ina nga kahoy. Amo man na ang aton nga kabuhi. Makibot ka lang nga damo gina-attract mo because mabinungahon ang imo nga karakter. Another, in Colossians 1:10, sila nga diri that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Nagapangabuhi ikaw nga takos sa aton nga Ginoo nga malipay siya, being fruitful in every good work. Nangin mabinungahon kita sa bisan ano nga maayong buhat, and increasing in the knowledge of God. So, ang butsilingon sini, ang fruitfulness ara man sa aton nga maayong buhat. Nagapamunga bala kita sa aton nga maayong nga buhat? O kung sang nangin Christian kita, digto pagid kita nangin dalok, nangin bagit. Dapat magdugang ang aton nga good works kay mga anak kita sang Dios. Dra mo mabalaan nga nagapamunga ikaw. Madamo sang recipient nga mga taho sang imo nga good works. And also in Philippians 1:27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ano diring iabot sa lingon? Nangin fruitful kita in sharing the gospel. Ina balang bisan hindi ka na maghambal, ang imo mismo nga kabuhi, kung lantawon sang mga tao, convince sila nga bata ikaw sang Dios. Makita nila, kag ma-prove nila nga nag-change ang imo nga life. Ang imo nga kabuhi, isa ka exhibit of God's grace. Mambal sila nga, ini nga taho, lain gid niya. Ini nga taho, balaan ko, Diyos nun gid ni. Ini nga taho, balaan ko, matutom gini sa Diyos. Nadlok ni magimo sala. Amo nambal ni Paul, ang aton dapat nga pangabuhi, amo na ina ang wali sang maayo nga balita ni Kristo Jesus. Kaya bisan ano naton ka singgit, bisan ano naton ka post sa Facebook sa mga Bible verse, kung ang aton kabuhi hindi intsakto, wala nagbag-o sang maayo, hindi ginaya mapatihan sang tao. So dapat fruitful kita in sharing the gospel. Even sa aton nga life, makita ina ang gospel of Christ. Si Jesus nagsiling sa may John 15 verse number 5. Siling niya, ako ang puno, kamo naman ang mga sanga. Nagambal inisang connection sa iya. He that abideth in me, and I in him, the same bring forth much fruit. Kay kun wala ako, wala gid kita. So ang pamangkot subong, ano kita kalapit sa aton nga Dios? Ano bala ka maayo ang aton nga connection sa kay Jesus Christ? Kay kun lapit kita sa iya, ga-connect kita sa iya, mamunga ginaton nga kabuhi. Di ba lambal ni Jesus?
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Mamunga gidya ang kabuhi isang Kristohanon kung lapit saya kay Jesus. Number 2, ano ang standard sang faithfulness? Faithfulness is preparedness. Ang pagiging faithful, preparado siya pirmi. Balaan nyo ning picture? Ano na gani? Boy Scout? Ano ganing timas ng Boy Scout? Laging handa. Kung may kalanon, laging handa. So dapat preparado kita. Kita nga mga anak sang Diyos, laging handa. Matthew 25:19 and 20. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Nag-abot na ang ilang master. Kita nga mga anak sang Diyos, nagapaabot kita sang pagbalik sang aton nga agalon. Bisan ano pa na kadugay, hambal ni Peter or Apostle Peter, ang 1,000 katuig, isa lang kaadlaw sa Dios. So isipon mo halin kay Adan, pakadto subong sa aton magadalagan 8,000 years approximately. So kung 8,000 years na ang ginahulat-hulat naton na magbalik ang Ginoo, or butang tabi, more than 2,000 years kay napatay si Jesus, and then 25 subong, more than 2,000 years ang pangako iya nga magabalik, wala pa sa kaabot. It means, 2 pa lang kaadlaw, ina sa Ginoo. Pero ang punto diri, bisan ano na kalawig, magabalik gid ang aton nga agalon. Verse number 20, and so he that had received 5 talents, anong iya ginhimo? Sang naibaluan niya nga ara na iya agalon, sila nga diriyo, came and brought other 5 talents. Nagkadto siya. Kag sa iya nga pagkadto, gindalaya ang iya nga ginansya. It means preparado siya nga magsugata sa iya nga agalon. Wala siya nahadlok. Wala siya nagsalasala. Handa siya sa pagatubang sang iya nga master. Ang question subong, handa kita bala subong nga magbalik ang aton nga Ginoo? Because we know sa iya nga pagbalik, sukto niya gid kita sang iya ginahatag. Antawan niyo ni balang gin-example ni Jesus. Ini 5 talents. Sa tunga, 2 talents. Sa tuo or sa kilid, 1 talent man. Sino sa ilang nga tatlo, kung kamo papilion, sino sa ilang nga tatlo ang saligan nyo sang inyo nga negosyo? Sino sa ilang nga tatlo ang tugyanan nyo nga ma-manage sang inyo nga business? Ini ang 5 talents nga damo ang iya abilidad kag nagaginansya sang pilo, or ang 2 talents nga nagaginansya man sang duha, o kon ang may 1 talent nga matamad. Kamo na makabalo magsabat, kag amo man na ang aton nga agalon. Sila nga diri sa may Matthew 24:46, blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, find so doing. Ang definition gali sang preparado, magatubang sa aton nga agalon, amo ni sila ang nagatrabaho sang sige-sige. Find so doing. Busy sila sa pagtrabaho. Verse 47, verily I say unto you, that he shall make him ruler over all his goods. Ang Ginoo mismo nagsiling nga ining mga masako
amo ini silaya ang tugyanan ko sang tanan ko nga mga pagkabutang. Manotice mo na mga abyanakon, the more diligent you are or mapisan, more skills you acquire and more opportunities will come. Ina balang kung may trabaho ikaw, kag pisan ikaw, makibot ikaw, dugi-dugay may matunaan ka naman nga bag-o nga skill. Kung may bag-o ka naman nga skill, makibot ka, may bag-o naman nga maabot nga oportunidad. Na-notice nyo na, kung nagadugang inyong abilidad, nagadugang mana ang oportunidad nga mag-aabot. Because, ano gani ang iya saying? Opportunity favors the prepared. Kung piparado ikaw, mag-abot ang oportunidad, masalo mo ina, madakop mo ina, kaya mo ina. Ang nadumduman ko, may project kami dira sa may Villa, gamay lang na sa nga balay. Mga, siguro wala, mga 25 square meters. Gamay-gamay lang, pero 2-story. Natapos na muna, hindi man nadako nga contract, do isip-isipon gani, do patas-patas lang, o kung gamay lang ang ginansya. Pero ginimo taton nga best. Pila ka bulan nagligad sang natapos ang amon nga project dira, may nanawag sa akon. Wala man ko gani kahatag sang calling card. May nanawag. Sila nga ikaw ni ang naghimo diri sang balay diri sa may Princedale. Amo ko, yes ma'am, ako ma'am. Bali ang mapahimo man ko tani sang amon balay diri sa sulod. Subong ikatatlo na namon nga project sa iya. You see? Kung himuon talang bala permi aton nga best. Kung magapisan lang ta permi, madamo nga mga oportunidad mag-aabot sa aton nga kabuhi. Pero kung tamad kita, maabot ang oportunidad, hindi kita preparado. Mambaltay, ay pasinsya, gid kay balaan mo, amuni, balaan mo, amuni, balaan mo, hindi ko na ka. Di wala. Malagyo na ang oportunidad. Because hindi kita prepared. Tandaan naton mga utod, there is always a prepared place for a prepared person. Kung piparado ikaw nga tawo, may ginpiparargid nga lugar perme sa imo. Hindi ka mawadaan pwesto. Hindi ka mawadaan oportunidad. Pisan lang ta perme. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ginalaygayan kita ni Apostle Paul, sila nga mga kauturan, magmangin malig-on kamo kag indi mation, and pirmi kamo nag-abound. Nag-abound sa diin. Nag-abound sa aton nga mga trabaho? No. Sila nga always abounding in the work of the Lord. Sa trabaho, taya sang Ginoo magadugang. Ang word nga abounding, balanta naman ni kapilatan ni ginasulit, sa Greek, ginatawag na siya nga perisio. It means, kung amo ka ni subong ka maayo, you are better than before. Mas maayo ikaw sa nagligad. Kung subong tutom kita, sa aton nga Ginoo, ga ministry kita, dapat sa dason nga tuig, mangin matutom pagid kita tapat. Magdugang pagid tapat ang aton nga serbisyo kag trabaho sa aton nga Ginoo. Amo ining meaning sang always abounding in the work of the Lord. Sang nagligad, mga pila na katuig naglipas, namangkot ako sa isa ka mentor nga pastor. Saling ko, sir, anong himuon ko man? Kay ti, nagapastor ako sa church, tapos nagakonstruction man ako,
Tapos may plano pa ko balang magkuha ko tani isang board exam para maging licensed architect na gid ako. Galing balaan ko, kung mag-review ako for 6 months, wala ko bilinan sa church. Di mabuhin gid ang ministry, sigurado. Kaya hindi man pwede nga ma-review ko tapos pawalaan ko lang, mas hindi man ko kapasar. Silang sa pamangkutan ko, silang niya, pili ka gid sa duha. Kung balaan mo nga lagson mo ni ang pagiging license, hindi mo ni pagbayaan ang hilikoton sa Ginoo, kay iyan na sang Ginoo. Pili ikaw sa duwa. Kung gusto mo man ilagson, sakripisyuhan mo ni nga hindi madula ang iban nga ministry, samtang nagafocus ka man diri sa sining nga lalambuton nimo. Ang aton nga mind kung kaisa nagatudlo sa aton, bangod kay may trabaho ako diri, may lalagson ako diri, may opportunity diri, ati ang i-give up na ko. Give up ko na lang ang Ginoo diri ko sa akon nga nga business or trabaho opportunity. No, sila nga diri. Ang mag-abound dapat amo ang trabaho sang aton nga Ginoo. Hindi ang aton nga ginansya, hindi ang aton nga kahamungayaan sa kabuhi. We should always abound in the work of the Lord. It means diligent kita, focus kita, and always improve ourselves sa trabaho sang aton nga Ginoo. Because balaan taman kung anong rason. Magbalik ang aton Ginoo, hindi man na siya mamangkot. Ano kadamo kwarta mo? Pila kadamo nga milyon ang sa sulod sang bangko nimo? O kung sa sulod sang kondo mo? O sa imo nga vault? Ano kalapad duta mo diri sa kalibutan? Ano kadamo negosyo mo nga ginpundar? Hindi man na siya mamangkot amo na. Ang pamangkoton sang Ginoo, kamusta ang trabaho ko nga ginhatag sa imo? Si Jesus nagsiling sa may Matthew 24:44. Therefore, be ye also ready. For in such an hour as ye think not, wala kamo kabalo, nga ang anak sang taho magabalik. Tanan kita wala kabalo kung saan o siya magabalik. Kag ang mabudlay siya na magabalik siya nga hindi kita preparado sa pag-atubang sa iya. And we will be expecting kung ano tong ginhambal ya sa 1 talent man nga naglubong sang iya nga ability. Nga ginsugata iyang Ginoo. Mahuy-an kita sa aton Ginoo pila ka adlaw. And number 3, ano ang standards ng faithfulness? Faithfulness is eagerness. Eagerness means a strong feeling of interest. Ina balangga kalayo ang imo tagipusoon. Passion. Enthusiastic ikaw sa pag-ubra sang iya sang Dios. That's eagerness. Matthew 25:19. 15 gali and 16. Siling idri, and unto one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to every man according to his several ability. And straightway took his journey. Pagbili niya sa mga talents, naglakat siya. Verse number 16. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same. Anong nami diri sang 5 talent man, kay pagbato niya sang gintugyan sa iya, insigida dayon naghulag siya. Insigida dayon nagnegosyo siya. Wala sa nag-usik sang time. Kung 5 ang ginhatag sang Dios sa iya nga talent, ginnegosyo yagid. Pahulag yagid dayon ang 5. Gingamit yagid ang full potential. Amo ni nga okay gid siya sa iyang nga galon. Ari mamangkot ko sa inyo. Sa mga nagampang basketball,
Okay lang sa inyo nga binsoy kamo permi sa basket? May aki diri nag-try out gani. Wala madala, lain gani buot. Di ba? Because hindi ka kahampang. Di okay lang sa inyo, binsoy ka permi sa basketball? Ikaw permi ang pinakadamo, palakpak. Hindi damo points, hindi damo dribble. Damo palakpak, kay palakpak ka lang permi sa kilid. Di ba lakalaw ay? Kung wala ikaw ginagamit, ari pagit pamangkot, okay lang sa inyo nga unemployed ikaw? Wala ka trabaho? Sang last week, nag-men's fellowship kami. Isa naton kauto diri si Brother Jesse. Seaman. Actually, si Brother Neil, amuman, gusto nila magbalik sa sakay sa barko, kay hindi sila kasaho ang wala ubra di. Di ba lakalaw ay kung wala ikaw ubra? Unemployed ikaw? Lain niya kung may trabaho ikaw because you feel the purpose sang imo nga pagpangabudlay. Maka-feel ikaw sang accomplishment, maka-feel ikaw sang fulfilled nga kabuhi kung nagaubra ikaw. But you know what? Ang problema subong sa mga churches, amo ang spiritual unemployment. Madamo sa mga anak sang Dios nga wala trabaho sa ginharian sang aton Ginoo. Usually, kung young people makagraduate, before sila makagraduate, matutom sa church. Hindi lang niya subong, sa una pa na iya nga mga gawi. Mga matutom nga young people sa church, pagka-graduate, pagka-trabaho, hindi na makitaan sa likoton sa Ginoo. Because dito na nag-focus sa trabaho. Nalipat kita nga ang Ginoo naghatag sang trabaho ta. Nalipat kita nga ang nagpag-graduate sa aton bugay sang Dios. Nalipat kita nga nagpaplite ito sa aton, naghatag sa aton sang endurance, kusog sa pagpulaw toon. Ginoo to. Nalipat kita nga kung kaisa hindi kita kaintindi sa aton nga lessons, pero nakapasar kita, nakagraduate kita, nakatrabaho kita, gindulong kita sang Dios sa maayo nga company bangod sa Ginoo. Tapos anay nagasweldo na kita, hindi na kita makitaan sa likoton sang Dios. That's unfaithfulness. That's ungratefulness. Limtan ta ang Ginoo. So damo ginaya, hindi lang sini nga church, tanan siguro nga church ang problema muna. Amo nang problema. Spiritual unemployment. Nadamo sa aton, wala nagatrabaho sa ilikuton sang aton nga Ginoo. Siling ni Jesus sa may Mark chapter 2, istorya ini sang paralytic man nga may 4 ka mga abyan. Ini nga tawo, hindi kalakat, ginahakwat sang 4 niya ka mga migo. Siling diri sa verse 3, and they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. Ginahakwat siya sang 4 katawo. And when they could not come nigh unto him for the press, gusto nila magkadto kay Jesus, galing puno-puno sang tawo ang balay. Hindi sila kasulod. They uncovered the roof where he was. Digto sila nag-agi sa babaw, ginbuslutan nilang atop, and then gintunton nila ang tawo nga may sick of the palsy. So, gintunton nila sa atubangan ni Jesus. And then, verse number 5, when Jesus saw their faith. Wala nagambal diri, when Jesus saw His faith. When Jesus saw their faith, it means damo sila nga may ara sang pagtuo. Pagtuo sang masakiton, pagtuo sang 4 nga nagahakwat. Nakita ina ni Jesus ang ila pagtuo. He said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Ano ning lesson niya nga makuha naton mga utod ko? Sila, kung hindi sila kasulod, kay wala alagyan,
nangita sila initiative nga makapalapit sila kay Jesus kag masapakan sila ni Jesus. May initiative sila because eager sila, zealous sila magpalapit sa aton nga Ginoo. Ang mga tao nga faithful, may initiative ginaya magpalapit sa Ginoo. Gapati ka mo? Wala na siya gakawad-an sang pamaagi. Di ba may saying kita, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Amo ginaya. Sumabalaan mo na iya kung eager ina nga tawo, zealous ina nga tawo sa Ginoo, or hindi. Ang hindi, damo niya rason. Balaan yun ni kung ano na May mo ka mo ni sa inyo balay? Videoke box. Ano na ganing ginahimo para mag-andar? Ginaon. Di bala ginahulugan na siya? Coin para mag-andar. Tang tadadang tang 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 tang. Gusto tang amo kita sinay. Christian nga insert coin, push button. Kung hindi pagsudlan, hindi maghulag. Kung hindi pagpinduton, hindi mag-idog. Dapat kung anak na kita ya sang Dios, may initiative kita ya na magpalapit sa aton nga Ginoo. Kabalo na kita na iya dapat. Di ba? Balanta nga may Sunday service kita. Balanta nga may Sunday night training kita. May Wednesday midweek service, may small group, may Saturday choir practice. May teacher nga dagawlat, magtudlo. Ti ano imuon ta? Balaan ta na kung anong imuon. Di ba? You should know what to do because God expects faithfulness. Hindi yung rason ng ulan, hindi kita kasimba. Hindi yung rason ng lalabahan. Hindi niya rason. Sa sugod-sugod pa lang, ginplastar na sang Diyos sa creation, sila niya, 6 kaadlaw, ubra ka mo. Ikapito nga adlaw, akon ina, ma-fellowship kita nga duha. Upda imong pamilya, kamo, ako, focus kita, fellowship. Amo na yung ginplastar sang Diyos, wala pa na iyan na tao wala pa na igintuga ang tao. Ginplastar na siyang Ginoo. Amo na ng prinsipyo halin sang una. And hindi na excuse ang mga aton nga mga trabaho. Siling diri sa James 5:13, is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Siling ni James, balaan nyo na. Kung may problema ka mo, may masakit ka mo, pangamuyo. Kung nalipay ka mo, ati, dayawa ang Ginoo. Initiative. 1 Corinthians 10:31. Saling ni Paul, whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Bisan sa pinakasimple nga ginahimo ta adlaw-adlaw sa aton kabuhi, dapat ginahimo ta na nga madayaw naton ang aton nga Dios, hindi naton pagkalimtan ang aton nga Ginoo. Because what will happen if hindi kita mangin eager or zealous sa aton nga Ginoo? Amo ning matabo sa aton pila ka adlaw. Matthew 25:48-49. And halungan ta ni kay delikado ini nga matabo sa aton. Verse 48. But and if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. Mambal na ang mga alagad sang Dios, dugay pa mag-abot ang Ginoo. Hindi pa siya mag-abot. Verse 49, and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken. Ano kunong matabo sa iya? Ang mga tao nga wala sang initiative magpalapit sa Ginoo, ang bugnaw tagipusoon, ikaw manginkritik pila ka adlaw sa isig nimo ka Kristohanon. Ikaw manginkritik pila ka adlaw sang simbahan. Ikaw manginkritik pila ka adlaw sa mga hilikoton sang aton nga Ginoo
Because ang mga tao nga wala ginahimo sa Ginoo, pamantay na iya obra. Ulan tawa tublaw, ladlawan siya, o to sala iya obraw. Nan, kita mo na ang mga sala sang iban. Pero ikaw, wala ka sa may ginahimo. Amo na nga busy ikaw mangita sa iban. Pero kung may ginatrabaho ikaw, gapalamalas ikaw, busy ikaw permi, eager ikaw sa Ginoo, makita mo nga, ay, hindi gali, ba buligan man isa? Ay, hindi gali, ba kaluluoy sa iya, kay hindi sa kabalo, buligan ta. Amo nang halungan ta mga utod ko. Dapat, nangin eager kita, and passionate kita sa ilikoton sang aton nga Dios. Because si Jesus nagsiling sa may Revelation 3 verse 16, so then, because thou art lukewarm. Ano ganing lukewarm? Hindi tugnaw, hindi init, neither hot nor cold, labaab, amo na. Ano ang bansang Ginoo? Di ko na kauyon. I will spew thee out of my mouth. Sino sa inyo na namian mag-inom kape nga bugnaw? Mas maayo pa mag-inom kape nga tugnaw. Di ba la? Di may iced coffee? Namit. Pero mag-inom ikaw kape nga bugnaw, do ibuga mo. Kay acid lang na makuha mo tanan. Hindi ang sabor sang kape. Namit yung kape kung init. Siling ni Jesus, hindi siya kauyon sa aton. Kung hindi kita tugnaw, hindi kita init, ibuga ko kamo. So God expects faithfulness. Because faithfulness is fruitfulness. Nagapamunga dapat kita. Faithfulness is preparedness. Preparado. Mapisan. And number 3, faithfulness is eagerness. Passionate kita. Zealous kita sa aton nga ginahimo sa pag-alagad sa Dios. God does not require us to be successful. He expects us to be faithful. Because we know at the end of the day, masugata nato ng Diyos. Ang pinaka-importante, kagusto naton mabatian sa iya. Amo ang well done, the good and faithful servant. Not successful servant, but good and faithful servant. Let us pray. Langit no namon nga Dios, amay namon nga balaan, nagapalapit kami Ginoo sa imo, nga may ara Ginoo sang mapainubuson nga tagipusoon sa sining nga adlaw. Nabatian namon ang imong nga mensahe, and we pray Ginoo, nga ini magtudlo gid sa amon nga kabuhi. Kay ini Ginoo baton namon kag matindugan namon nga mga prinsipyo sa amon kabuhi sa matag adlaw nga tanan. Every time maghimo kami sa desisyon, every time magwa kami sa amon balay, balik sa trabaho, magdeal sa mga tawo, magatubang sa amon nga boss, o kung magsulod sa eskwelahan, ang prinsipyo sang imo nga pulong is constant. Wala nagabag-o. Wala nagabaylo-baylo. Kung ini epektibo sa mga tao sang una, still epektibo ini hasta subong nga panahon. And Lord, nabalaan namon subong, hindi gali pa successful. Ang i-require nimo sa amon pila kadlaw kung magatubang kami sa imo. You expect us to be faithful sa imong nga trabaho. Kami subong Ginoo nagapangayo gid sang kapatawaran sa amon nga mga sala, because all of us are guilty sa pagiging busy Ginoo sa amon nga mga kaugalingon nga mga trabaho. Gani Lord, buligi kami nga maplastar namon siyang maayo. Ma-manage namon ang amon nga tsimpo. Kaya hindi namon Ginoo ma-sacrifice ang amon nga fellowship, ang amon nga worship, ang amon nga partnership Ginoo sa imo.
sa tion kag sa imo nga adlaw. And Lord, kabay pa that you will increase our faith nga kaptan ini Ginoo ang imo nga mga promesa, because we believe ikaw wala gid nagabinutig alin sang una. Ang imo nga pangako Ginoo alin sang una hasta subong ginatuman gid nimo. And Lord, we pray ang tagsa-tagsa ka mga kauturan diri subong adlaw, i-bless mo Ginoo sa ilang nga pagpangabuhi. We know na madamo kami sa mga kabudlayan kag mga problema Ginoo nga ginatubang. But Lord, we also know nga ikaw gi Ginoo faithful sa amon. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Nagapasalamat kami nga hindi kami ang mga tao digto sa may Gaza Strip, sa may Palestine. Hindi sila gani Ginoo kainom sang tubig, hindi sila gani kakaon. Hindi sila katulog sa maayo kay wala sila balay. Hindi sila gani ka pamuson. Bangod sang gira. Gamasakit sila. Kag wala sila Ginoo sang maayong nga pahuwayan. Lord, ang amon sitwasyon subong maayo na ni katama. Pud namon amon pamilya, maayo amon nga lawas. Makakaon kami 3 nga bises sa isa ka adlaw. Maka-worship kami Ginoo may aras ang freedom. Lord, we thank you. It is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because your compassions fail not, and they are new every morning. Great is your faithfulness. And Lord, help us to be faithful like you. Ang Ginoo nga nagpalansang sa cross, nagpahayag sa iyang faithfulness. And ang tanan nga nagbaton sa iya, mangin anak sang Dios. And Lord, we pray nga tanan kami nga mga anak sang Dios, mangin parehas batasan sa amon nga Ginoo. This all we pray in Christ's name. Amen.